Samantala, inusisa sa Senado ang posibilidad ng pagsasampa ng kaso laban sa mga kontraktor ng kaduda-dudang flood control projects maging ang pagpopondo nito. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa pagpapatuloy ng talakayan sa privilege speech ni Senador Panfilo Lacson hinggil sa usapin ng anomalya sa flood control projects, tinanong ni Senadora Risa Hontiveros kung maaari bang habulin ng mga kontraktor na may mga proyektong pumalpak at tapusin ang kanilang proyekto. Pero sabi ni Lacson, depende sa violation, Mr. President. Kung obvious naman, lalo na kung ghost project, alam nga namang i-repair lang nila yung ghost project nila. Dapat yon talagang prosecution kaagad ang katapat. Opo. Alam nyo, Mr. President, sa privilege speech nyo at lahat ng mga sumasabay na developments, nagkakaroon tuloy ng bagong kahulugan ng ghosting. Hindi na lang po sa mga personal na relasyon, pati po sa relasyon dapat ng gobyerno at private sector sa ating mga mamamayan. naungkat din sa talakayan na paano kung ang lokal na pamahalaan ang mas maging aktibo sa flood control projects. Pero may nakikita ring problema si Lacson dito. I've heard the NCR mayors complaining Don't you think it's time that the local executives and the Sanggunians be actively involved in flood control projects? I believe so, Mr. President. No? Kaya lang, pag nag-sign off yung local government units, halimbawa, bago makapag-start ng project, yung contractor sa isang munisipyo o sa isang probinsya, at hihingi pa ito ng permit sa mayor, nadagdagan na naman yung ating... Yun. Yan ang problema natin, Mr. President. So I think, ang pakialam dapat ng mga local government units, by way of the Local Development Council, sa planning. Isa pa sa naiisip ng ilang senador, bakit hindi nilang i-adopt ang National Expenditure Program o NEP? Ibig sabihin, hindi na pakikialamanan ng Kamara at Senado ang budget. My only question, Mr. President, is it possible that in the submission of the National Expenditure Program, some of the nominations or pet projects of legislators will also be part of the NEP? It is already happening actually, Mr. President. You know, I talked to one official from the DPWH. Nilalako na nila yan eh. Sa NEP pa lang, preparation ng NEP, nag-o-offer na sila sa mga legislators. Nangyari kay minority leader, distinguished minority leader, he confided to me, somebody from the DPWH, an undersecretary, called him up, or his staff, nag-o-offer, sabi niya, sabi mo kay Tito Sen, magpasok na siya sa NEP. Samantala, may isa pang binunyag na impormasyon si Lacson tungkol sa PCAB o sa Philippine Contractors Accreditation Board. Itong PCAB, nagre-resort na sa accreditation for sale. No? May mga ganyang reports. They had this experience of being offered accreditation by PCAB for a fee of, I think, 2 million pesos for a start. So, ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. Sa susunod na linggo, inaasahang ipagpapatuloy ng Senado ang pagdinig hinggil sa anomalya sa flood control projects. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.